Tin? Nasaan ka? May babalita ako sa'yo. Dito ako sa kusina! Tin, galing ako ngayon sa agency. Kanina kasi tinawagan ako habang nasa bahay ako ni na mama. Tapos, ano ang nangyari? Huwag mo na akong bitinin, dali na, sabihin mo na. Tanggap na tayo sa in-apply natin sa Thailand bilang fire dancers. Talaga ba, Nathan? Oo, Tin, totoo. Makakapagtrabaho na tayo sa isang hotel resort sa Thailand. Sa wakas, Nathan! Dininig na rin ang matagal nating dasal! Oo nga, makakapag-perform na tayo sa ibang bansa. Sa totoo lang, nawawalan na ako ng pag-asa. May 1 taon na rin kasi tayong nag-a-apply eh. Pero ngayon lang tayo pinalad. Sabi ko naman sa'yo huwag ka mawala ng pag-asa. Hanggat may buhay, laging may sagot sa ating mga dasal. Kita mo nga dumating sa atin na hindi natin inaasahan. Tsak na matutuwa ang pamilya natin ito. Tiyak yun. Ang mabuti pa puntahan natin sila para sabihin ng masayang balita. Sige, tatapusin ko lang ang ginagawa ko dito sa kusina. Tapos pwede na tayong umalis. Nagkakilala kami ni Nathan dahil sa trabaho namin bilang fire dancer. May 5 taon na rin ang nakakalipas. Iba ang grupong kinabibilangan ko noon. At ganun din siya. Sa Boracay kami una nagkakilala dahil doon ang trabaho namin. Nang mabuwag ang grupong kinabibilangan namin, nagpasya kaming wag nang sumali sa ibang grupo. Mula nga nun kung saan-saan beach resort kami nakakarating para mag-show. Pero hindi sa lahat ng oras ay maganda ang kita sa propesyon na pinili namin. May pagkakataon na walang tumatawag para upahan kami. Para magtanghal sa mga okasyon. Bukod kasi sa mahal ng bayad sa amin, hindi ganong kilala ang fire dancer. At kahit na hindi kami suportado ng pamilya namin sa hilig naming gawin, hindi kami sumuko sa pangarap namin. Ngayon nga unti-unti nang matutupad ang pangarap namin na makarating sa ibang bansa at doon makapag-perform. Pasensya ka na sa naging reaksyon ng nanay ko kanina ha. Akala ko talaga matutuwa siya Kahit ako, nagulat sa naging reaksyon niya. Naiintindihan ko naman ang nanay mo Baka nagulat lang katulad ng biglaan nating pagpapakasal. Ikaw lang naman kasi ang inaasahan nila Ilang beses ko naman sa kanila pinaliwanag na kahit may asawa na ako, tuloy pa rin ang pagbibigay ko sa kanila. Lalo na ngayon, nasa ibang bansa na tayo magtatrabaho. Huwag ka mag-alala. Habang wala pa tayong anak tutulong din ako sa pamilya mo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Tsaka, wala ka namang obligasyon sa pamilya ko Anong wala? Siyempre lahat ng mahal mo sa buhay ay obligasyon ko na rin. Pamilya ko na rin sila. Ay, napakaswerte ko talaga sa'yo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Ang propesyon natin ang nagbuklod sa atin dalawa. Tutuparin natin ang mga pangarap natin ng sabay. Bago ang araw ng alis namin ni Nathan, dinalaw ko muna ang nanay ko at 3 kapatid. Nangako ko sa kanila na magpapadala ko sa kanila ng pera para pantustos sa mga gastusin at pag-aaral ng mga kapatid ko. Nagkaayos na rin kami ng araw na yun ng inay na malaki ang sama ng loob sa akin dahil sa biglaan kong pag-aasawa. Umuwi ako na wala ng bigat na dinadala sa dibdib ko. Kinabukasan umalis na kami ni Nathan papuntang Thailand. Hindi naman naging kainip-inip ang biyahe namin. Dahil 3.5 oras lang naman ang itinagal ng biyahe namin sa eroplano. Pagdating naman sa Suvarnabhumi Airport, may sumundo sa amin na siyang maghahatid sa amin sa tutuluyan namin habang naroon kami. Sa may 3 palapag na building kami hinatid. Naabutan na namin ang ilan sa kababayan namin at ibang lahi na katulad namin ng mga magtatanghal din sa mga beach resort o mga hotel sa bansang yun. Lahat ay mainit kaming binate. Maliban kay Agatha na seryoso ang mukha na humarap sa amin. Hindi ka pa ba napapagod sa kakapalakad-lakad mo dyan? Ang ganda kasi ng kwarto natin Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na tayo.
Mabuti pa, tulungan mo lang ako sa pag-aayos sa mga dala nating damit. Sige, ako nang bahala dito sa isang maleta. Napansin mo ba? Kung sino pa yung hindi natin nakalahi, sila pa ang mainit na pagtanggap sa atin. Binati rin tayo ng mga kababayan natin Oo nga, pero pakiramdam ko ba kanina hindi sila masaya sa pagdating natin. Lalo na yung si Agatha. Ikaw talaga. Kararating lang natin dito kung ano-ano na kagad ang napapansin mo. Totoo naman kasi. Parang iba yung pakita niya kanina. Tayo ang baguhan dito. Kaya tayo dapat na makisama sa kanila. Tayo mag-a-adjust sa lahat ng pagkakataon. Kilala mo naman ako. Marunong akong makisama. Siguro kinakabahan lang ako dahil bagong karanasan to sa akin. Normal lang nakabahan ka. Huwag ka mag-alala. Lagi lang ako nandito para alalayan ka. Mabuti pa. Tapusin na natin to. Mamaya ipapatawag na tayo ni Miss Anne. Sa totoo lang, madalang lang akong kutuban sa isang bagong kakilala. Pero mas pinili ko nalang ipagkibit balikat ang nararamdaman ko. Tama si Nathan. Bago lang kami dito. Sigurado na maraming pagbabago ang mangyayari. Kailangan lang namin lakasan ng loob para matapos namin ang kontrata namin dito. Nung hapon nakilala na namin si Miss Anne. Isa pala siyang transgender na Pinoy na nakapangasawa ng Thailander. Siya din ang may-ari ng agency sa Pilipinas na inaplayan namin. Isang araw lang ang naging pahinga namin. Sumabak na agad kami sa trabaho. Sa unang show namin, marami agad ang napahanga sa kakaiba naming performance. Puro positibong papuri ang natatanggap namin sa mga guest. Naging paborito tuloy kami ni Miss Anne. Dahilan para kami ang ipadala sa iba't ibang resort sa Thailand. Wala kaming kamalay-malay na mag-asawa. Na ang tagumpay pala namin ang mag-uugat sa hindi namin pagkakaunawaan ni Agatha. Ay, pasensya na. Hindi ko alam na nagsasampay ka rin pala. Okay lang ba na makisampay din ako? Bahala ka. Napapansin ko na hindi ka sumasabay sa hapunan natin. Masama bang pakiramdam mo? Sa tingin mo kaya kung masama ang pakiramdam ko, makakapaglaba ako ngayon? Pasensya na sa tanong ko. Nag-alala lang naman ako sa iyo Siyempre, maliban sa magkababayan tayo, nakatira lang din tayo sa iisang bubong. Pwede ba? Hindi ko kailangan ng pakunwari mong pagmamalasakit, ha? Agatha, totoo ang pinapakita kong pagmamalasakit sa iyo at sa iba. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa iyo, ha? Simula pa lang na dumating kayong mag-asawa dito. Iba na ang kutob ko sa inyo. Tama nga ako ng hinala. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag ka na nga magmaang-maangan pa. Nakakasukay ang pagbabait-baitan mo. Umpisa pa lang, alam kong ayaw mo na sa amin. Wala naman kaming ginagawa sa'yo. Dapat nga, tayo ang magkakampi dito dahil tayo ang magkababayan. Matagal na ako dito. Hindi ko na kailangan ng kakampi. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang kinagagalit mo? Epal ka kasi. Sip-sip. Gusto mo ikaw lagi ang sentro ng atensyon ni Miss Anne. Hindi totoo yan! Ano hindi? Kita mo nga sa inyo na napupunta ang lahat ng booking na para sa amin. Gusto nyo solohin lahat. Yun ba ang ikinagagalit mo? Dahil laging puno ang schedule namin? Wala akong pakialam kung laging puno ang schedule nyo sa booking. Pero sana naman, huwag kang epal lagi kay Miss Anne. Hindi lang kayo ang may binubuhay sa Pilipinas. Si Miss Anne naman ang kusang nagbibigay sa amin ng trabaho. Hindi naman namin siya kinakausap. Hindi namin ugaling man lamang sa kapwa, lalo na sa kababayan namin. Huwag ka na magpaliwanag pa. Huwag mo na ulit akong lalapitan. Agatha! Teka lang, mag-usap muna tayo, please! Tinangka ko pang habulin si Agatha pero mabilis na siya nakapasok sa elevator. Nakaramdam naman ako ng panlulumo sa nalaman ko. Kaya pala tuwing tatangkain ko na lapitan siya, lagi siyang umiiwas sa akin.
Binalikan ko na lang ang laundry basket na dala ko. At saka ako bumalik sa silid namin mag-asawa. Inilihim ko na lang din na naging pagtatalo namin ni Agatha sa asawa ko. Dahil sa kaabalahan namin ni Nathan, hindi na namin namalayan na 1 taon na pala kaming nasa Thailand. Kanina pa kita hinahanap, nandito ka lang pala. Hindi ka ba inaantok? Ay, gusto ko lang munang pagmasdan ng dagat. May problema ka ba? Bakit mo naman naitanong? Napapansin ko kasi na lagi kang tahimik. Huwag mong sabihin na kung kailan naka-1 taon na tayo dito, tsaka ka nakakaramdam ng homesick. Siyempre, namimiss ko ang pamilya ko, pero hindi sila ang dahilan. Kung hindi sila, may nakasamaan ka ba ng loob sa mga kasamahan natin? Aba, halos lahat naman kasundo mo lalo na yung mga foreigner. Hindi mo ba napapansin na iniiwasan tayo ng mga katrabaho natin? Napapansin ko nga, pero ayoko na lang kasi bigyan ng ibang kahulugan ng ginagawa nila. Sinisiraan tayo ni Agatha. Matagal na siyang may galit sa atin. Tingin niya, inaagaw natin ang mga show na para sa kanya. Huwag mo na lang pansinin ang mga ginagawa niya. Magsasawa rin yun. Yung iba kasi, naniniwala sa paninira niya sa atin. Pati tuloy sila lumalayo ang loob sa atin. Wala naman tayong ginagawa. Tingin ko kasi may kasamang inggit na rin. Naging paborito kasi tayo ni Miss Anne. Tayo laging pinapadala niya sa mga beach resort na naghahanap ng fire dancers. Katulad ngayon. Tama nga talaga yung sinasabi ng iba. Kung sino pa yung kapwa Pinoy, sila ang hihila sa'yo pababa. Huwag kang paapekto sa kanya. Ikaw rin naman kasi mahihirapan sa bandang huli. Hay, susubukan ko. Nakakapuno na rin kasi minsan, lalo't nung isang araw na narinig ko siya. Kung ano-ano ba naman ang sinasabi sa mga kasama natin na hindi natin kalahi. Mabuti na lang, hindi sila madaling mapaniwala. Hindi katulad ng kapwa natin Pinoy. Ang mabuti pa, tayo na sa loob ng silid natin para makapagpahinga na rin tayo. Sa totoo lang, sa sunod-sunod nating show, nakakaramdam na rin ako ng pagod. Inakbayan na ako ni Nathan habang yumakap naman ako sa bewang niya. Habang pabalik kami sa silid na tinutuluyan namin, hindi pa rin maalis sa isipan ko si Agatha. Sa kabila kasi ng ginagawa niya, naroon pa rin ang pagnanais ko na magkasundo kami balang araw. Nang araw na yun wala kaming booking ni Nathan. Gusto ko sanang makipagkwentuhan sa mga kasama ko. Kaya lang halata naman ang pag-iwas nila sa akin. Minabuti ko na abalahin na lang ang sarili ko sa pagluluto. Sa tinutuluyan namin ay may malawak na kusina kung saan maaari kaming magluto. Uy! Himalang wala kayong show ngayon Ano? Nagsawa na ba sa inyo ang mga guest? Wala kaming show. Mabuti na rin para makapagpahinga kami ng asawa ko. Hindi rin kasi magandang pakiramdam ni Nathan para siyang lalagnatin. Suwapang kasi kayong mag-asawa, kaya nagkasakit na si Nathan. Anong sinabi mo? Narinig mo naman siguro ang sinabi ko. Hindi ka naman siguro bingi. Ay, talaga bang sagad hanggang buto ang inggit na nararamdaman mo Wala na kasing lumalabas na maganda dyan sa bibig mo Excuse me, bakit naman ako maiinggit sa inyo? Matagal na ako dito. Wala pa nga sa kalingkingan ko ang nararating nyo Tapos aakusahan mo kung naiinggit sa inyo? Yan ang nakikita ko sa mga mata mo. Inggit at galit. Kung sa tingin mo nasapawan ka namin, pasensya na. Hindi namin intensyon na makapang-apak ng kapwa. Ha? Hindi daw. Huwag ka nga magpanggap na kunwari mabait. Tayo lang naman ang nandito Ipakita mo ang tunay mong kulay. Ay, ayaw ko makipag-away sa'yo, Agatha. Please lang, tigilan mo na yung ginagawa mo. Hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang kakarmahin. Itong tandaan mo, Christine Pagsisisihan mo ang pagpunta mo sa bansang to. Bigla kong kinilabutan sa nakita kong galit sa mga mata ni Agatha. Hindi ko akalain na aabot sa pagbabanta ang alitan naming dalawa.
Tinapos ko lang ang pagluluto at saka na ako bumalik sa silid namin ni Nathan. Naabutan ko siya nagbabasa ng magazine. Ngumiti naman siya nang makita ko. Pero bigla rin napalis nang makita ang itsura ko. Agad siyang tumayo sa pagkakahiga sa kama namin at nilapitan ako. May nangyari ba? Bakit parang namumula ka? Nagkasagutan kami ni Agatha kanina. Ano na naman ang sinabi ng babaeng yun sa'yo? Malaki talagang galit niya sa akin. Nagawa pa niya akong pagbantaan. Kakausapin ko siya ngayon. Wag na, hayaan mo na lang. Baka lalo lang humaba ang hindi namin pagkakaintindihan eh. Anong hayaan? Sumusobra ng Agatha na yun eh. Wala naman tayong ginagawa sa kanya. Inggit nga ang pinag-uugatan ng galit niya sa atin. Sa kanya pa naman kampi ang mga kasamahan natin dito. Oo, sige. Hindi ko na siya kukomprontahin. Sasabihin ko lang kay Miss Ann ang mga ginagawa niya sa atin. Pero, Nathan… Dito ka lang. Pupuntahan ko lang si Miss Ann. Huwag ka na rin tumutol. Maraming beses na natin siyang pinagpasensyahan eh. Hindi na tama na pagbantaan ka niya. Mas lalo tuloy na dagdagan ang pag-aalala ko. Sigurado kasing lilikha lang muli ng panibagong gulo ang gagawin ni Nathan. Pero sumagi din sa isip ko na matagal na kami nagtitiis sa ugali ni Agatha. May kalahating oras din ang hinintay ko bago bumalik ang asawa ko. Sabi niya nakausap na niya si Miss Ann. Ipinatawag na daw si Agatha para makausap tungkol sa sumbong niya. Isang araw wala si Nathan. Iilan lang kami nun sa tinutuluyan namin. Wala rin akong balita nun sa naging pag-uusap ni na Miss Ann at Agatha. Hindi ko akalain na bigla na lang akong pupuntahan ng huli para kausapin. Hindi pa man nagsasalita si Agatha. Batid ko nang galit na naman siya sa akin. May kailangan ka? Epal ka talaga no? Kayo ng asawa mo. May nalalaman pa kayong pasumbong-sumbong. Iyon ba ang ikinagagalit mo? Oo, ang kapal naman ng mukha nyo. Kabago-bago nyo lang eh. Kung umasta kayo, kala nyo kung sino kayo. Tama lang ang ginawa ng asawa ko. Mabuti nga yun para malaman ni Miss Ann ang ginagawa mo sa amin. Hindi lang yun, pati yung paninira mo sa amin sa iba nating kasamahan. Gusto mo, magalit din sila sa akin. Hindi ko sila ginagatungan. Nakikita naman talaga nila ang mga ginagawa nyo mag-asawa. Sumisip-sip kayo kay Miss Ann para sa inyo ibigay lahat ng show. Masyado kayong makasarili. Hindi totoo ang sinasabi mo. Kung binibigyan man kami ng show ni Miss Ann, hindi dahil sa sumisip-sip kami sa kanya, patas kaming lumaban dito. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang pagtingin ko sa inyong mag-asawa. Hay, wala na akong magagawa kung yan na ang pagtingin mo sa amin. Pero itong sasabihin ko sa'yo, oras na guluhin mo pa ako, isusumbong ulit kita kay Miss Ann. Eh di magsumbong ka. Diyan ka naman magaling eh. Sip-sip pa more. Anong sinabi mo? Hindi ko agaling ulitin ang sinabi ko na. Problema mo na kung hindi mo naintindihan. Napatunayan ko na nakakaubos din pala ng lakas ang pakikipagtalo. Alam kong wala na akong magagawa pa para magkaayos kami ni Agatha. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi na rin ako nagsumbong kay Miss Ann sa ginawang pagsugod na naman sa akin ng babae. Nang mga sumunod na araw, lalo kami naging abala ni Nathan. May mga pagkakataon na magkakasama kami sa isang show ni Agatha at ng iba pa. Dahil sa isang trabaho lang naman kami gumagalaw. May mga pagkakataon na nawawala ang mga ginagamit namin. Katulad na lamang ng mga costume. May hinala ko na si Agatha ang gumagawa nun. Mabuti na lamang lagi kaming may reserba. Para tuloy mas gusto ko na lamang na hindi kami magkakasama sa isang show. Pwede pa naman natin tong ayusin. Sayang kasi kung itatapon lang natin. Sayang nga talaga. Bago pa naman lahat. Parang gusto
gusto ko na lang umuwi sa atin. Huwag kang papapekto sa mga ginagawa ng babaeng yon. Lalo yung matutuwa kapag nalaman na gusto mo na lang umuwi. Malaking hang kinikita natin dito. Doble naman ang sakripisyo natin dahil sa mismong kababayan natin. Imbis na magtulungan sana, siya pa talaga ang humihila sa atin pababa. Gumagawa pa siya ng paraan para maipa-deport tayo. May mga tao talaga na kagaya niya. Kahit nasa Pilipinas tayo, may mga katulad ni Agatha. Ay, tapusin na lang natin ang kontrata natin. Huwag na tayong pumirma ulit. Bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba na ito ang pangarap natin noon pa? Dahil lang sa Agatha na yun, isusuko mo na lahat? Pasensya ka na, Nathan. Hindi ko pa talaga kaya. Parang na kasi akong sasabog eh. Hindi naman kita pinababayaan eh. Nandito ako para sa'yo. Sana naman ay maging matatag ka. Isipin mo lang yung hirap na pinagdaanan natin bago tayo nakarating dito. Nagpapakatatag naman ako eh. Kaya lang, pakiramdam ko, habang umaangat tayo, lalong dumarami ang may galit sa atin. Kita mo nga, hindi na tayo pinapansin ng mga kasama natin. Bakit ba kasi sila lang iniintindi mo eh? Mag-focus ka lang sa trabaho natin tapos. Kita sa mukha ng asawa ko ang Ines bago niya ako tinalikuran. Alam ko na minsan napupuno na rin siya sa akin. Pinipilit ko naman talaga na maging matatag, lalo't wala kami sa amin. Nang hindi pa rin bumabalik si Nathan, itinuloy ko na ang pagliligpit sa mga gamit namin. Mag-isa na lang ako umuwi sa building na tinutuluyan namin. Malapit lang naman yun sa resort na pinagtanghalan namin. Habang naglalakad pa uwi, may isang matandang babae akong namataan. Napakunot ang noo ko nang mapansing pasuray-suray ang lakad niya. Bago pa man siya matumba sa simento, mabilis ko siyang nasalo. Nagulat pa ako nang magsalita siya ng Tagalog. Sa huli, natid ko siya sa kanyang tinitirhan na malapit lang din sa building kung saan ito nagtatrabaho. Noon ko napag-alaman na isa pala siyang cleaning lady. Salamat sa'yo, Iha. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabagok na ang ulo ko kanina sa semento. Wala po yon, Aling Ida. Madalas kitang makita. Kayo ng asawa mo at yung mga kasama mo. Katabi lang kasi ang building kung saan ako nagtatrabaho. Matagal na po ba kayo dito nagtatrabaho? Oo, mahigit 20 taon na rin. Malapit na nga ako magretiro. Kapag nakatapos na ng kolehiyo yung bunso ko. Kayo ng asawa mo, matagal na ba kayo sa bansang ito? Mahigit 1 taon pa lang po. Gusto ko na nga pong umuwi sa atin eh. Bakit naman? Hindi mo ba gusto ang napasukan mong trabaho? Gusto ko po. Ito talagang trabaho namin ng asawa ko sa atin. Isa rin po sa pangarap namin ang makapagtrabaho sa iba't ibang bansa. Yun naman pala eh. Anong problema kung ganon? Kung namimiss mo naman ang pamilya mo, napakalapit lang naman ng Pilipinas. Pwede mo silang dalawin. Hindi ko po kasi makasundo yung mga kasama namin sa trabaho. Kapwa Pinoy ba? Opo. Ay, ginawa ko naman po lahat para makasundo sila eh. Nung una, maayos naman ang samahan namin. Hindi nagtagal, sinisiraan na kami ng taong yun sa lahat. Ilang beses na rin po kami nagkasagutan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Kaya naisip mong umuwi na lang sa atin? Yun ba ang solusyon na naiisip mo? Sa tingin ko po, yun ang mabuting gawin. Makakahanap naman siguro kami ng trabaho o di kaya mag-apply ulit sa ibang agency. Paano kapag sa ibang trabaho, may makasalamuha ka naman na katulad ng kababayan natin? Aalis ka na naman ba sa trabaho mo? Baka naman po wala na akong makasamang katulad ni Agatha. Alam mo, Iha, kahit saan ka magpunta, maraming katulad ng kababayan natin. Utak talangka ika nga nila. Hindi masaya sa tagumpay ng ibang tao. Gusto nila, sila lang ang nakakaangat sa buhay. Gagawa sila ng paraan para mahatakan nila pababa. Kaya ang maipapayo ko sa iyo,
umiwas ka sa kanila. Di bali lang wala kang kaibigan. At least alam mong malayo ka sa taong may inggit sa'yo na maaaring magdala sa'yo sa kapahamakan. Tama po kayo, Aling Ida. Bakit ba ako nagpapaapekto sa sinasabi nila? Samantalang sanay naman akong walang kaibigan. Kung ayaw nila sa akin, di wag. Ang mahalaga wala akong ginagawang masama sa kanila. Natutuwa naman ako at naliwanagan ko ang isip mo. Tama po ang asawa ko. Marami na kaming pinagdaanan para makarating sa kung saan kami ngayon. Hindi dapat ako sumuko. Kapag sa tingin mo pinanghihinaan ka ng loob, huwag mong kakalimutan na magdasal. Sa lahat ng oras, pagkagising pa lang, tumawag ka na sa kanya. Bago ka gumawa sa araw na yon, hingin mo sa kanya ang patnubay na kailangan mo. Hindi kanya pababayaan. Ibigay mo lang sa kanya ang buong pagtitiwala mo. Opo, Aling Ida. Hindi ko po kalilimutan ang mga sinabi ninyo. Kung kailangan mo rin na makakausap, nandito lang ako. Namimiss ko rin kasing may kakwentuhan na Pinoy. Puro na lang kasi foreigner ang nakakausap ko. Kapag po hindi ako busy o wala kaming show, dadalawin ko po kayo dito. Salamat, Iha. Aasahan ko yan. Gumaan bigla ang pakiramdam ko pagkatapos namin mag-usap ni Aling Ida. Tiniyak ko rin muna na maayos na ang kanyang lagay bago ko umuwi sa tinutuluyan namin. Nangako ulit ako sa kanya na dadalawin ko siyang muli kapag hindi ako abala. Pagdating sa silid namin, naabutan ko si Nathan na bakas ang pag-aalala. Saan ka ba nanggaling? Binalikan kita pero wala ka na ron. Akala ko nakauwi ka na. May nakasalubong kasi akong matandang babae. Nahilo siya kaya naman hinatid ko na siya sa tinutuluyan niya. Ganun ba? Kamusta naman yung matanda? Okay na siya nung iwan ko. Napakwento pa nga ako kaya ngayon lang ako nakauwi. Kababayan pala natin si Aling Ida. Sa kabilang building lang siya nagtatrabaho at malapit lang din ang tinutuluyan niya. Siya nga pala, Tin. Pasensya ka na kanina, ha? Medyo pagod lang kasi ako kanina. Kaya ang bilis uminit ng ulo ko. Kalimutan mo na yon. Tama ka naman sa sinabi mo Saka naliwanagan ako sa mga sinabi ni Aling Ida. Mula ngayon, hindi na ako magpapaapekto sa mga ginagawa ni Agatha. Ibig bang sabihin yan, hindi mo na itutuloy yung balak mong pag-uwi? Hindi na. Kung ganun pala, kailangan ko magpasalamat kay Aling Ida. Dahil sa kanya kaya nagbagong isip mo. Dalawin natin siya kapag wala tayong show. Oo naman. Ang mabuti pa, matulog na tayo. Ilang oras na lang mag-uumaga na. Nang mga sumunod na araw, kahit nakikita at naririnig ko ang mga ginagawa ni Agatha, pinagkikibit balikat ko na lamang ang bagay na yun. Kitang-kita naman sa kanyang itsura na hindi niya yun nagugustuhan. Patuloy kami ni Nathan sa pagtatanghal bilang mga fire dancer. Madalas hindi na lang sa mga party sa mga beach resort kami naiimbitahan, kundi naiimbitahan na rin kami sa birthday party, kasal at kung ano-ano pang okasyon. Isang araw kinausap kami ni Miss Ann. Hindi kami makapaniwala sa sinabi niya sa amin. Kulang na lang ay magtatalon kami sa sobrang tuwa. Napakaswerte naman natin, Nat! Biruin mo, tayo ang napili ni Miss Ann na magtrabaho sa Maldives. Hindi nga rin ako makapaniwala Pakiramdam ko para ako lumulutang hanggang ngayon. Dapat siguro mag-celebrate tayo. Sa tingin mo? Oo naman. Sa tagal na natin dito, hindi pa tayo nakakapamasyal o nakakakain sa labas. Tamang-tama, bukas wala tayong show. Ay, mabuti na lang talaga. Hindi ko tinuloy ang bala kong pag-uwi noon. Ito na yung bunga ng pagtsatsaga at pagtitiis natin. Kita mo, mas binibiyayaan pa tayo kaysa sa iba. Oo nga. Sa wakas, matagal ko rin hindi makikita si Agatha. Sana naman magbago na siya habang wala tayo. Hayaan na lang natin siya. Wala na naman tayong magagawa pa. Kung gusto niya magbago, nasa kanya na yun.
Tama ka. Huwag na nga lang natin siyang pag-usapan pa. Paghandaan na lang natin yung pagpunta natin sa Maldives. Dahil sa makalawa na ang alis naming mag-asawa papuntang Maldives, naisipan ko na dalawin si Aling Ida at magpaalam na rin. Naabutan ko siyang nasa tinutuluyan niya. Mabuti na lang din wala siyang pasok ng araw na yon. Mabuti din alam mo ako ngayon, Iha. Pasensya na po kung ngayon lang ulit ako nakapunta. Abala lang po kasi sa trabaho. Ayos lang yon. Si Nathan, bakit hindi mo ata kasama? May inaasikaso po kasi siya ngayon, kaya ako na lang ang nagpunta dito para magpaalam. Aalis kayo? Uuwi na ba kayo sa atin? Naku, hindi po. Ipapadala po kasi kami ni Nathan sa Maldives. Doon po muna kami ng ilang buwan. Kung ganun binabati ko kayo. Balita ko, maganda ang Maldives. Mas malayo nga lang sa Pilipinas. Halos 7 oras din ang layo mula rito. Oo nga daw po. Ayos lang din naman para makaiwas na rin. Malaking tulong sa amin ang makalayo muna at ang bagong kapaligiran. Hindi pa rin ba tumitigil si Agatha sa panggugulo sa inyo? Hinahayaan na lang po namin. Baka ganoon talaga ang ugali niya eh. Pasasaan ba at magsasawa rin yon? Lalo't ilang buwan din kaming hindi magkikita. Ay, ilang beses ko na siyang nakikita. Minsan, nasa building siya kung saan ako naglilinis. Hindi ko gusto ang aura niya, Iha. Mabigat ang dugo ko sa babaeng yon. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mahirap ipaliwanag. Pero sa tingin ko naman wala siyang gagawing masama sa inyo. Lalo na sa'yo. Baka po dahil sa lagi siyang parang galit, kaya parang iba ang aura niya. Siguro nga, Iha. Bueno, mag-iingat kayo sa pagpunta niyo sa Maldives. Naway, lalo pa kayo ulanin ng swerte. Maraming salamat po, Aling Ida. Hindi na rin ako nagtagal sa pakikipag-usap kay Aling Ida. Nagpaalam na ako at sinabing kailangan ko pang mag-empake ng mga gamit. Kapapasok ko lang nun sa tinutuluyan namin na makasalubong ko si Agatha sa pinakasala. Madilim na naman ang anyo niya at matalim na nakatitig sa akin. Iiwas na lang sana ako nang humarang siya sa daraanan ko. May kailangan ka ba sa akin? Kung wala, may gagawin pa kasi ako. Ha! Ang yabang mo na! Porke pupunta na kayo ng Maldives ng asawa mo? Kanino mo naman nalaman ang bagay na yan? Sa pagkakaalam ko kasi, 3 lang kaming nakakaalam. Bakit sa tingin mo? Sa Pilipinas lang meron chismosa? Pakisabi sa nagkwento sa'yo. Matuto siyang isiper ang bibig niya. May mga balita kasi na hindi na kailangang ikalat para hindi makasakit ng ego ng ibang tao. Ano naman ang ibig mong sabihin sa huli mong sinabi? Katulad ngayon, Jack, nagingit-ngit ka na naman sa amin ni Nathan dahil kami ang pinili ni Miss Anne na ipadala sa Maldives. Sino naman ang may sabi sa'yo na nagingit-ngit ako? Tingin mo naman sa akin na iingit sa inyo? Hindi nga ba? Dahil kung hindi totoo, bakit mo ako kinakausap ngayon? Kahit kailan, hindi ako maiinggit sa inyo. Wala pa nga sakaling kingan ng narating ko kung nasan kayo. Kaya wag mong sasabihin na may inggit ako sa inyo. Ambisyosa! Sa kabila ng mga ginagawa mo, hangad ko pa rin na maging masaya ka sa buhay mo. Sana, habang wala kami, makapag-isip-isip ka na hindi mo kami kalaban. Katulad ng dahilan mo, nandito kami para kumita ng pera, hindi para makipagkompetensya. Mabilis ko nang tinalikuran si Agatha pagkatapos ng mga binitiwan kong salita sa kanya. Ayoko na rin kasing humaba pa ang diskusyon naming dalawa. Gusto ko rin kasi na wala akong dinadalang mabigat sa dibdib ko kapag umalis kami. Samantala sa inis ni Agatha, kinausap niya si Miss Anne. Kinwestiyon niya kung bakit kami mag-asawa ang piniling ipadala sa Maldives. Naggalit na rin ng tuluyan si Miss Anne dahil sa ipinapakitang ugali ng babae. Binalaan siya nito.
na kung hindi siya magbabago, tatapusin na ng manager namin ang kanyang kontrata. Lalo naman nagngit-ngit ang kalooban ni Agatha. Mangiyak-iyak na lumabas siya sa opisina ni Miss Anne. Nakasalubong naman niya ang asawa ko. Nabalak din sana magtungo sa opisina ng manager namin. Agatha, bakit ka umiiyak? Wala kang pakialam. Huwag ka namang magalit. Nagtatanong lang naman ako eh. Pwede ba? Huwag kang magkunwaring mabait katulad ng asawa mo. Mabait naman talaga kami ni Christine. Kita mo nga, kahit anong paninira na ginagawa mo sa mga kasamahan natin, hindi kami gumaganti. Alam mo kayo ang malas sa buhay ko eh. Bakit kasi kailangan pa natin maging magkasama sa trabaho? Hindi kami ang malas. Kaya ka nilalayuan ng swerte dahil sa ugali mo. Gusto mo kasi, ikaw lang ang umangat sa mga hinahawakan ni Miss Anne. Huwag ka sana maging makasarili. Ano ka mo? Ako pa ngayon ang makasarili? Eh kayo ang makasarili eh. Wala kayong pakialam kung walang booking ang mga kasama natin. Basta kayo kahit gabi-gabi pa. Hindi naman siguro namin kasalanan kung kami ang laging nire-request ng mga guests na mag-show sa kanila. Kahit ano pang sabihin mo, makasarili kayo. Wala kayong pakialam sa mga kasamahan nyo. Hindi nga dapat kayo ang ipadala sa Maldives eh. Marami dito ang mas matagal pa sa inyo. Katulad mo? Kaya ka ba nagagalit na naman? Dahil gusto mo ikaw ang ipadala sa Maldives? Oo! Mas ako ang karapat-dapat na ipadala doon, hindi kayo! Ako ang nauna sa inyo dito! At mas di hamak na mas magaling ako sa inyo! Lahat na lang kasi inagaw niyo sa akin! Palibasa kasi, mga sip-sip kayo! Teka lang Agatha, mag-usap na muna tayo para malinawan ang namamagitan na alitan sa ating tatlo. Pagbabayaran niyo ng mahal ang ginawa niyong pang-aagaw ng lahat ng meron ako! Tandaan mo yan! Agatha! Sige, subukan mo lumapit pa. Alam mong bawal ka na dito. Kapag lumapit ka pa, tatawag na ako ng pulis. Walang nagawa si Nathan kundi sundan na lang ng tingin si Agatha. Hanggang makapasok to sa silid niya. Naiiling na lang siyang pumunta sa opisina ni Miss Anne para makipag-usap sa kontrata namin sa Maldives. Nung araw na aalis na kami, may mga kasamahan kami ni Nathan na lumapit para magpaalam. Hindi ko maiwasan ng matuwa. Dahil hindi naman pala lahat ay naimpluwensyahan ni Agatha. Sa di kalayuan nakita namin ng babae na masama ang tingin sa amin. Pagdating sa isla ng Maldives, agad kaming isinalang sa pagtatanghal. Marami ang natuwa sa ipinamalas naming galing bilang mga fire dancer. Pansin mo ba? Konti lang ang kababayan natin dito. Pero lahat sila pala kaibigan. Napansin ko nga rin yun. Pero mabuti na rin siguro na maglagay pa rin tayo ng boundary at limitasyon sa pakikipaglapit sa kanila. Hindi pa naman kasi natin sila ganun kakilala eh. Siguro naiisip mo si Agatha, no? Oo, nagkaroon din kasi kami ng matinding sagutan bago tayo pumunta rito eh. Grabe talaga ang bibig niya. Walang pakundangan sa pagbibitiw ng mga salita. Bakit hindi mo ata binanggit yan sa akin? Bala ko namang sabihin sa'yo kapag nandito na tayo. Ayoko lang kasi mag-isip ka pa. Madali ka pa naman maapektuhan. Siya nga pala, nabanggit ni Miss Anne na baka abutin tayo ng 1 taon dito sa Maldives kapag nagustuhan nila ang performance natin. Aba, magandang balita yan. Mas malaking kikitain natin, kaya makakapag-ipon kagad tayo. Sinabi mo pa. Sinabi pa ni Miss Anne, in demand daw talaga dito ang mga fire dancer. Kaya napakaswerte natin at tayo ang pinadala dito. Kailangan, lalo pa natin paghusayan ang pagtatanghal natin para lalong matuwa ang mga guest. Siya nga pala, sabi pa ni Miss Anne, dahil Muslim ang mga taga dito, maging maingat tayo sa mga ikinikilos natin lalo na sa pagbanggit ng relihiyon natin. Oo, alam ko naman yan. Nakakapanibago nga lang. Pero kakayanin natin to para sa pamilya at pangarap natin. Basta magkasama tayo, lahat posible. Halos wala na kaming pahinga mag-asawa dahil sa trabaho.
Dahil sa gabi kami madalas magtanghal, tulog naman kami sa araw. Hindi nagtagal marami na rin kami naging kaibigan sa isla na iba't ibang lahi. Meron din naman ng mga kapwa Pinoy. Napagtanto namin ni Nathan na hindi naman lahat ng Pilipino ay katulad ni Agatha. Marahil nasa ugali na rin ng isang tao. Samantala habang abala kami sa Maldives, may pinaplano na palang hindi maganda si Agatha sa pagbabalik namin. Anong kailangan mo, tanda? Itatanong ko lang sana kung nakabalik na ang mag-asawang Christine at Nathan. Wala pa sila dito. Hindi ko rin alam kung kailan ang balik nila. Sana nga hindi na sila bumalik. Ay, hanggang ngayon ba nagagalit ka pa rin sa kanila? Sino ka ba ha? Bakit kung makapagtanong ka parang may nalalaman ka? Marami talaga akong alam. Sa kabila lang ako nakatira. Kaya pala pamilyar ka sa akin. Kaibigan mo ba ang mag-asawang yon? Oo. Pero si Christine ang madalas kong nakakausap. Paano naman kayo nagkakilala ni Christine? Tinulungan niya ako nang minsang nahilo ako. Napakabait na bata. Mabait na agad yun sa'yo. Hindi mo pa sila kilala para masabing totoong mabait. Ano bang ginawa nila sa'yo at galit na galit ka? Marami silang hindi magandang ginawa sa akin. Lahat ng meron ako, kinuha nila. Sa tingin mo kaya, mapaglalalangan mo ako? Ano ibig mo sabihin? Hindi ka ba naniniwala? Sa tanda kong ito, marami na akong nakilala ng mga iba't ibang tao. Hindi pa man sila nagsasalita, nababasa ko na kaagad ang nasa kanilang kalooban. Di ibig sabihin nababasa mo kung anong naiisip ko? Sige iha, may gagawin pa kasi ako. Teka, sandali lang! Sino kaya matandang yun? Sa kabilang building lang daw siya nakatira Parang nga nakikita ko na siya dati. Inabot pa kami ng 1 taon sa Maldives bago kami nakabalik ng Thailand. Ang grupo na kasamahan din namin ang pumalit sa amin. Pagdating sa tinutuluyan namin, agad ako nagpahinga. Nung nasa Maldives pa lang kasi kami, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin ng mga oras na yun. Nagising lang ako sa mahihinang yugyug sa akin. Nat, bakit mo ako ginising? Anong oras na ba? Umuungol ka kasi kanina. Para kang nananaginip ng masama. Napakataas din ang lagnat mo. Ang sakit ng lalamunan ko, parang tuyong-tuyo. Heto, uminom ka muna ng tubig. Ikinuha na rin kita ng gamot. Salamat. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang sakit! Dahan-dahan lang ang inom. Aalalayan na kita. Salamat. May gusto ka bang kainin? Wala. Gusto ko munang magpahinga. Sige, matulog ka na muna. Babantayan na lang kita. Pasensya ka na ha. Ayoko maging pabigat sa'yo kaya pipilitin ko na gumaling agad. Hindi ka pabigat. Asawa kita. Kaya tungkulin kong alagaan ka. Sayang kasi yung mga booking natin kung hindi tayo makakapag-show Kararating lang natin trabaho na kagad ang iniisip mo. Alalahanin mo, malapit nang matapos ang kontrata natin. Alam ko naman yun. Pero mas mahalaga pa rin ang kalusugan natin. Sige na, magpahinga ka na muna. Tumango lang ako kay Nathan at saka tumagilid na ng higa. Mas komportable kasi ako sa ganong posisyon. Nakatulog naman agad ako. Pero nagising ako ng hating gabi na uhaw. Mabuti na lang nagising din si Nathan. Mababaw lang kasi ang tulog niya. Agad akong humingi ng tubig sa kanya. Nang maibsan ang nararamdaman kong uhaw, tsaka ako bumalik sa pagtulog.
Kinabukasan hindi pa rin maayos ang pakiramdam ko. Dahil doon ipinartner muna si Nathan sa ibang fire dancer. May booking kasi ng araw na yun. Dahil wala ang asawa ko, pinilit kong kumilos mag-isa. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng pagkain. Totoo nga ang balita. May sakit kang araw. Pwede ba? Lubayan mo ako. Wala akong panahon makipagdiskusyon sa'yo ngayon. Gusto lang naman kita kumustahin eh. Mukhang malaki na ang ipinagbago mo mula nang manggaling kayo sa Maldives. Siguro sa itsura ko, medyo nagbago ako pero ganun pa rin ang ugali ko. Ikaw naman, mukhang walang nagbago sa'yo. Hindi ko kailangan magbago. Ganito ako nagustuhan ng mga kasamahan natin. Anong ugali? Yang pagiging toxic mo? Teka nga lang, bakit parang naghahamon ka ng away ha? Kanina ka pa eh. Wala naman akong ginagawa sa'yo Kilala kita, Agatha. Tuwing nalapit ka sa akin noon, wala ka ng ibang alam gawin kundi sirain ang araw ko. Kung ako sa'yo, wag mong subukan ngayon. Maiksi lang ang pasensya ko, baka kung ano ang magawa ko sa'yo. Bakit? Anong gagawin mo? Bakit mahigpit ang pagkakahawak mo dyan sa kaserola? Balak mong ibuhos sa akin ang laman yan, no? Gusto mo ba? Relax ka lang, Christine. Wala naman akong balak makipag-away sa'yo eh. O sige, iiwan na kita. Kahit wala na si Agatha sa harap ko, nanginginig pa rin ako sa galit. Parang gusto kong ingudgund ang mukha niya kanina sa kaserolang may lamang kumukulong tubig. Sumagi rin sa isip ko na itarak ang kutsilyo sa dibdib ng babaeng yun. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? Bakit ganito ako mag-isip ngayon? Dahil lagi pa rin masama ang pakiramdam ko, hindi muna ako pinayagan ni Miss Ann na magtrabaho. Nang gabing yun, pipilitin ko talagang hindi matulog. Gusto kong hintayin si Nathan. Mag-uumaga na nun nang dumating siya, kasama ng ilan naming katrabaho. Narinig ko pa ang malutong niyang tawa na sinabayan pa ng mga katrabaho naming babae. Bigla ko nakaramdam ng paninibugho ng mga sandaling yun. Parang gusto ko rin maiyak sa sama ng loob. Nang pumasok si Nathan, nagulat pa siya nang makitang gising pa ako. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Sadya talaga kitang hinintay para makita ko ang ginagawa mo. Ha? Hindi kita maintindihan. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Huwag mo akong hahawakan. Pagod ako, Tin. Ang mabuti pa matulog na tayo. Saan ka napagod, ha? Ano bang klaseng tanong yan, ha? Narinig kong tawanan niyo kanina. Parang nagkakamabutihan ata kayo ng babaeng yon. Tin, ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang magkaila. Kitang-kita ko kayo nang dumating. Ngayon lang kita nakita na ganyan kasaya. Tin, mali ka nang iniisip mo. Yung nakita mo kanina, nagbibiro lang yung isa nating kasama. Kaya kami natawa. Walang mali siya yun. Hindi ko alam kung dapat ba kitang paniwalaan. Bakit hindi? Asawa mo ko. Alam mong mahal kita. Hindi ko magagawang lokohin ka. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Pakiwari ko. May ibang katauhan sa katawan ko. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Masama lang kasi ang pakiramdam mo eh. Kaya kung ano pumapasok sa isip mo. Pasensya ka na, Nat. Hindi na mauulit na pagdududahan kita. Naiintindihan naman kita eh. Pagaling ka na. Para sa susunod ikaw na ulit ang partner ko. Niyakap pa ako ni Nathan para mapanatag ang kalooban ko. Nung nakahiga na kami pareho sa kama, hindi naman ako dalawin ng antok. Ang asawa ko naman malaon ng tulog.
Hindi kasi ko mapalagay. May naririnig akong mga boses. Pakiwari ko malapit lang yun sa akin. Halos sa tenga ko na bumubulong. Hindi ko naman maunawaan ang sinasabi ng boses na yun. Naalala ko na magdasal. Ginawa ko nga yun. Nung una sumasabay sa akin ang boses. Hanggang matalo to ng dasal ko. Hanggang tuluyan na yun mawala at nakatulog na rin ako. Kinabukasan magaan na ang pakiramdam ko. Handa na rin akong sumabak muli sa trabaho. Pero nung paalis na kami, tsaka naman sumama ang pakiramdam ko. Ayaw sana akong iwanan ni Nathan. Pero pinilit ko siyang tumuloy sa trabaho namin. Tutal meron naman papalit sa akin na magiging kapareha niya. Ano ba ang nangyayari sa akin? Kailangan ko na siguro magpatingin sa doktor. Baka may malala na akong sakit. Hindi pa namin alam ni Nathan. Inabot pa ng ilang araw bago ako nakapagpa-check up. Dahil hinintay ko pa si Nathan na walang buki. Nang masuri naman ako ng mga doktor, wala naman silang nakitang sakit sa akin. Niresetahan lang ako ng mga vitamins dahil masyado daw akong payat. Pagdating sa tinutuluyan namin, bigla na naman umatake ang sakit ko. Saan banda masakit? Dito ba? Kanina yung tiyan ko. Ngayon naman tong ulo ko. Para minamartilyo sa sakit. Ang mabuti pa siguro, dali na kita sa ospital. Kagagaling lang natin doon. Wala naman sila nakitang sakit ko, di ba? Maghahanap tayo ng ibang doktor, yung magaling. Mawawala rin siguro ito. Bigyan mo na lang ako ng gamot para sa sakit ng ulo. Teka lang, meron pa dito eh. Ito, meron pa palang isang tableta. Inumin mo na muna to para mawala ng sakit ang ulo mo. Salamat. Pakiramdam ko, naduduling na ako sa matinding sakit. Ipikit mo muna ang mga mata mo. Hihilutin na rin kita. Baka sakaling makatulong. Nakatulong ang ginagawa ng asawa ko na paghilot sa akin. Hindi ko na malayan na makakatulog ako. Dahil sa pag-aalala ng asawa ko, nagpaalam siya kay Miss Ann na hindi muna makakasama sa gabing yon. Agad namang pumayag ang manager namin. Wala rin palang show ng gabing yun si Agatha. Ayaw sanang makipag-usap sa kanya ni Nathan. Pero wala naman siyang pagpipilian dahil ang babae ang lumalapit. Oh, kumusta na si Christine? Masama na naman ang pakiramdam. Nakakapagtaka naman. Tuwing oras na para pumasok sa trabaho natin, lagi na lang siya nagkakasakit. Ayoko sana mag-isip ng masama Kaya lang baka naman nagdadahilan lang siya para hindi ka makaalis. Lalo't pinagseselosan niya ang isa nating katrabaho. Hindi gagawin ng asawa ko ang magpanggap. Kilala ko siya. Alam ko may sakit talaga siya. Paano mo nga ipapaliwanag ang sinabi ng doktor na wala siyang sakit? Ipapacheck up ko ulit si Christine sa ibang doktor. Baka naman dyan lang maubos ang pera nyo. Tapos sa huli, wala naman palang sakit ang asawa mo. Hindi sinungaling ang asawa ko. Hindi niya magagawang ipinapahiwatig mo. Wag mo nga akong pagtataasan ng boses, ha? Sinasabi ko lang kung ano ang palagay ko sa asawa mo. Kung mapapatunayan na tama ang hinala ko, alam mo na siguro ang pwedeng mangyari sa inyo. Pauuwiin na kayo sa Pilipinas. Ba't hindi pa rin pala ang paghahangad mo na mapauwi kami, no? Hanggang ngayon ba? Matindi pa rin ang galit mo sa amin? Noon pa, mabigat na ang loob ko sa inyo. Lalo na dyan sa asawa mong sip-sip. Hindi totoo yan. Kung binibigyan mo lang sana ng pagkakataon ng asawa ko na maging kaibigan mo, sinasabi ko sa'yo na napakabait ni Christine. Marami akong kaibigan. Wala na akong balak dagdagan pa. Kung wala kang balak makipag-ayos, please lang, wag mo nang away ng asawa ko. Kasi hindi yan makakatulong para gumaling siya. Hindi na rin nakuha ni Agatha na sumagot.
Dahil narinig nila pareho ang pagtawag ko kay Nathan. Agad namang bumalik sa silid namin ng asawa ko. Umiiyak ako na yumakap sa kanya nang makalapit siya. Napakahigpit ng yapos ko na halos ayoko nang bumitiw. Ipinakita ko rin ang paglalagas ng buhok ko. Takot naman si Nathan na nakatingin doon. Kinabukasan dinala ulit ako ng asawa ko sa doktor. Gaya ng mga naunang sumuri sa akin, wala naman silang makitang sakit ko. Ang paliwanag lang nila sa paglalagas ng buhok ko, baka daw dala ng matinding stress. Natatakot ako, Nat. Bakit hindi makita ng mga doktor ang sakit ko? May sakit ka nga ba talaga? Nat, iniisip mo bang gawa-gawa ko lang ang lahat ng ito, ha? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, bakit lahat ng doktor na tumingin sa'yo, sinasabi na wala kang sakit? Hindi ko alam. Basta alam ko may sakit ako. Wala akong pakialam kung naniniwala ka o hindi. Naniniwala naman ako sa'yo. Pasensya ka na kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda. Inaasahan ko pa naman na ikaw ang unang makakaunawa sa akin. Bakit pinagdududahan mo ko kung may sakit ako? Hindi naman sa ganun. Tin, saan ka pupunta? Bitiwan mo ako! Aalis ako! Gusto ko muna mapag-isa! Ayaw kita makita! Tin naman. Bitiwan mo, sabi ako! Sige, ako na lang muna ang aalis. Dito ka lang. Babalik na lang ako kapag malamig na ang ulo mo. Laylay at nakatungo na lumabas ng silid namin si Nathan. Masama pa rin ang loob ko dahil pinagdududahan niya kung may sakit nga ba ako. Napasulyap ako sa salamin na nakadikit sa dingding. Patuloy pa rin sa paglagas ang buhok ko. Napansin ko rin ang pagdurugo ng loob ng bibig ko. Nang tingnan ko ito, nagulat ako dahil may mga ngipin akong dumudugo at umuuga pa ang mga iyon. Nahihintakutan na tumakbo ko sa kama at nagtalukbong ng comforter. Ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Nathan, natatakot ako. Bumalik ka na dito. Samantala, nasa labas lang ng tinutuluyan namin si Nathan. Nakatingala sa kalangitan. Naisipan niyang maglakad-lakad muna at bumalik na lang kapag tulog na ako. Hindi pa man siya nakakalayo. Nagkita naman sila ni Aling Ida. Baka sa mukha ng matandang babae ang saya na makita ang asawa ko. Pinaunlakan din siya ni Nathan na sumama makipagkwentuhan muna sandali. Tingin din ng asawa ko kailangan niya ng makakausap ng mga sandaling yon. Ano ka mo? Parang may sakit si Christine. Bakit nila hindi ka sigurado? Ilang doktor na po kasing tumingin sa kanya. Pero lahat pare-parehong resulta. Walang sakit ang asawa ko. Noong nasa Maldives pa ba kayo nang magkasakit siya? Nung makabalik na po kami dito, Ano ang napapansin mo sa kanya? mukha naman talaga siyang may sakit. Matindi ang pananakit ng ulo niya. Tapos ngayon po naglalagas ang buhok niya. Sana mali ang iniisip ko. May sinasabi po kayo? Bukas. Dalhin mo siya dito sa bahay ko. Baka may magawa ako para sa kanya. Huwag niyo po sanang mamasamay na sasabihin ko, Aling Ida. Kung ang mga doktor po walang nagawa, paano niyo po matutulungan ang asawa ko? Dati akong manggagamot sa atin bago ako nakapagtrabaho dito sa Thailand. Namana ko ang kaalaman ko sa aking yumaong ina. Isa po kayong albularya? Oo, iho. Dalhin mo na dito ang asawa mo bago mahuli ang lahat. Kung tama ang hinahala ko, hindi talaga siya mapapagaling ng mga doktor. Mag-aaksaya lang kayo ng pera at panahon. Pero hindi gagaling si Christine sa sakit niya. Meron po kayo sumasalbahe sa asawa ko? Malalaman natin yan kapag nasuri ko na siya. Uso rin pala dito ang mga kulam. Akala ko sa atin lang nangyayaring ganito.
Kahit saang lupalop ng mundo ay may kulam. Iba-iba lang ang tawag nila dito. Bakit kailangan kay Tin pa? Ang bait naman ng asawa ko. Hindi naman kailangang may gawin kang masama sa kapwa mo para kulamin ka. Minsan, dala ng labis na inggit kaya yun nagagawa ng isang tao. Inggit? Hindi kaya... Huwag ka munang magbabanggit ng pangalan hanggat hindi tayo nakatitiyak. Aling Ida, kailangan ko na pong umuwi. Walang kasama si Tin eh. Baka kung mapano siya. Sige iho, hihintayin ko nilang kayong dalawa bukas. Marahan na lamang napatango ang asawa ko kay Aling Ida. Masyado kasing okupado ang isip niya sa pag-aalala sa kalagayan ko. Nagmamadali na rin siyang umuwi sa tinutuluyan namin. Nakasalubong pa niya sa hallway si Agatha. Pero umiwas siya ng tingin sa babae at tumuloy na sa silid namin. Naabutan naman niya ako nanginginig sa takot habang nakatalokbong ng comforter. Nat, mabuti umuwi ka na. Ano nangyari? Bakit nakatalokbong ka? Natatakot kasi ako eh. Tingnan mo, ang buhok ko at ngipin, natatanggal sila. Diyos ko, tama nga yata si Aling Ida. Nagkita kayo ni Aling Ida? Oo, nagkausap din kami tungkol sa kalagayan mo. Kailangan kita madala sa kanya. Baka siyang makatulong sa'yo. Bakit? Ano ba siya? May alam siya sa panggagamot. Huwag mong sabihin na... Shh! Huwag ka muna maingay. Hanggat hindi tayo nakakasiguro. Isang tao lang ang maaaring gumawa nito sa akin. Sabi ni Aling Ida, matinding inggit daw maaaring pinag-ugatan ng lahat. Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Isipin mo lang na isa lamang itong pagsubok sa atin. Malalampasan din natin ito na mag-asama. Nung gabing yun, matinding pananakit ng ulo ang nararamdaman ko. Hindi na rin ako makatulog. Bumangon si Nathan para sana dalhin na ako kay Aling Ida. Pero laking gulat niya nang makita sa labas si Agatha. Blanko ang ekspresyon ng mukha ng babae. Hindi naman nagpahalata ang asawa ko na kinakabahan siya ng mga sandaling yun. May sakit pa rin ba si Christine? Narinig ko kasing umiiyak siya kanina eh. Oo eh. Matindi ang sakit ng ulo niya ngayon. Napainom ko na rin naman siya ng gamot. Baka mamaya mawala na rin. Masakit lang ba ang ulo niya? Wala na ba siyang nararamdamang iba? Sakit lang ng ulo. Bakit? Meron pa ba siyang dapat maramdaman? Ha? Wala naman. Bakit ka nga pala lumabas ng silid niyo? Kukuha lang sana ako ng tubig. Bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog eh. Sige, papasok na rin ako sa silid ko. Gustuhin man ni Nathan na ilabas ako sa tinutuluyan namin. Baka kasi ikapahamak pa namin yun. Puno kasi ng CCTV ang buong paligid. Mahigpit din si Miss Ann sa paglabas namin ng alanganing oras. Kahit awang-awa na sa kalagayan ko ang aking asawa, wala siyang magawa kundi hintayin na lang ang pag-uumaga. May iba ka pa bang nararamdaman? Ang tiyan ko. Para may gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Ang sakit! Teka lang, kukuha ko ng panghaplas. Nat! Ang tiyan ko! Umaalon! Diyos ko, lumalaki siya. Nat! Tulungan mo ako. Hindi ko na kayang tiisin ng sakit. Kailangan mo magpakatatagtin. Kailangan mong labanan kung sino man ang gumagawa nito sa'yo. Sabay tayo magdasal. Kahit namimilipit ako sa matinding sakit, sinabayan ko pa rin ang pagdadasal ni Nathan. Hanggang unti-unti nang kumalma ang tiyan ko. Nakatulog rin ako sa matinding pagod at puyat. Si Nathan naman hindi nakatulog. Nagtungo agad siya sa opisina ni Miss Ann para ipaalam na dadalhin ako kay Aling Ida.
Walang pagpipilian ng asawa ko kundi ang sabihin ng tunay kong kalagayan. Sa pagkagulat ng asawa ko, naniniwala pala sa kulam ang manager namin. Nagbilin pa siya na wag nang patagalin ang pagdadala sa akin sa sinasabi ng asawa kong manggagamot. Dinala na agad ako ni Nathan sa tinutuluyan ni Aling Ida. May malay ako nun pero walang lakas. Kaya kinailangan akong buhatin ng asawa ko. Aling Ida, ako nga iha. Alam kong hindi mabuti ang lagay mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat ng paraan para gumaling ka. Kagabi ko pa nga po siya gustong dalhin dito eh. Kaya lang po, gising pa si Agatha. Kaya hindi ko siya ipinadala sa'yo dito. Delikado rin. Mas malakas ang kapangyarihan ng kulam kapag gabi. Baka mapahamak lamang si Christine kung ilalabas mo siya sa tinutuluyan ninyo. Tama po ba kami ng pinaghihinalaan ng taong gumawa nito sa akin? Oo, iha. Sa ngayon, gagamutin na muna kita. Pagkatapos, tsaka ko ibabalik ang ginawa niya sa'yo. Mabuti pa siguro ka muna magsalita. Lalo ka kasi manghihina eh. Papahiran kita ng langis sa ulo at buong katawan. Iwan mo muna kami, iho. Tatawagin na lang kita kapag tapos na. Ay, sige po. Tin, dito na ako sa labas ha. Aling Ida, para po merong bagay na gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Natitiyak kung meron siyang inilagay sa ininom mo o di kaya pagkain nang hindi mo namamalayan. Kaya mabagsik ang kulam niya sa'yo. Kung hindi ka maaagapan, sasabog ang tiyan mo at lalabas ang napakaraming uri ng insekto. Yon ang magiging dahilan ng kamatayan mo. Ayoko pa pong mamatay. Gusto ko pa pong makita ang pamilya ko. Ayoko pumatay sa bunsang ito. Magtiwala ka lang sa akin, iha. Hindi ako papayag na magtagumpay ang kasamaan. Hindi mananaig ang pusong puno ng inggit at pag-iimbot sa kapwa. Opo, naniniwala naman ako sa inyo. Kayo na pong bahala sa akin. Ilang sandali pa sinimulan na ni Aling Ida ang ritual. Nakukontra sa ritual na ginawa ni Agatha. Natapos na rin niya akong pahiran ng langis. Inalisan din niya ako ng saplot. Tanging manipis na kumot na lamang ang tumatakip sa aking katawan. Meron din mabahong amoy na lumalabas sa katawan ko. Nang sulyapan ko si Aling Ida, mariin siyang nakapikit habang bumibigkas ng mga salitang Latin. Samantala, hindi naman mapakali si Nathan sa labas. Bugso ng matinding galit sa nangyari sa akin. Sinugod niya si Agatha sa tinutuluyan namin. Nasa kusina ang babae, kasama ng ilan sa aming katrabaho. Hindi kita mapapatawad kapag may masamang nangyari sa asawa ko. Ha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam ko ang lihim ng pagkatao mo. Huwag mo kong sisiraan sa harapan ng mga katrabaho natin. May mga kasama tayong kapwa Pilipino rito. Bakit? Natatakot ka? Dahil sa matinding inggit mo sa amin ng asawa ko, nagawa mo siyang… Sinabi ko nang tumigil ka na. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Nathan. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yon. Pero binabalaan kita, oras na kumalat yan. Kayo ng asawa mo magbabayad. Hindi ako natatakot sa banta mo. May paraan kami para kontrahin ang gagawin mo. Anong sabi mo? Hindi kaya may kinalaman ng matandang Pinay na kaibigan nyo? Sabi na nga ba eh, may kakaiba sa matandang yun. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung baluktot mong gawain sa kapwa mo. Baka si Aling Ida na ang katapat mo. Nathan, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Ano? Aamin ka na ba sa ginawa mo sa asawa ko? Bakit kailangan kong aminin? Ganun ba talaga kalaking inggit mo sa amin? Kailangan bang paabutin mo sa pangkukulam sa asawa ko, ha? Nakikiusap ako. Huwag niyong sirain ang reputasyon ko rito. Yan lang bang inaalala mo? Ang masirang reputasyon mo?
Samantalang ang asawa ko nag-aagaw buhay? Sabi mo nga ginagamot na siya ng matandang yun. May pamilya rin akong binubuhay sa Pilipinas. Kapag nawalan ako ng trabaho, gutom mga abutin nila. May pamilya din kaming umaasa sa amin sa Pilipinas. Pero mas pinili pa rin naming lumaban ng patas. Yung hindi kami makakapangtapak ng ibang tao. Lalo't kababayan pa namin. Lalo na yung manakit gamit ang kulam. Napatungo na lang si Agatha. Tila ba naubusan na siya ng sasabihin? Tinalikuran na lamang siya ni Nathan at saka ako binalikan. Hindi pa rin tapos sa ginagawang panggagamot sa akin si Aling Ida. Kita ko na sa kanya matinding pagod. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Napaluha na lamang ako. Dahil ilang beses ko nang napatunayan na merong isinusugo ang Diyos para tulungan ng mga nangangailangan. Katulad ko, sino ang mag-aakalang sa bansang ito ko pa mararanasan na kulamin? At kababayan ko pa ang may kagagawan. Mabuti na lang nandito si Aling Ida. Kumusta na po si Christine? Huwag kang mag-alala. Ayos na siya. Maya-maya lang magigising na siya. Salamat naman po. Akala ko mawawala na siya sa akin. Sabi ko naman sa'yo, kailanman hindi magtatagumpay ang masama laban sa mabuti. Basta manalig ka lang ng buong puso. Nagigising na si Tin. Kumusta ka na? Magaan na kumpara dati. Normal lang yan, iha. Mamaya makakaramdam ka na ng gutom. Mabuti pa, iwan ko na muna kayo. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Maraming salamat po sa inyo, Aling Ida. Utang ko po sa inyo ang pangalawa kong buhay. Ginamit lang akong instrumento ng Panginoon para tumulong sa nangangailangan. Kung alam mo lang ang takot ko, hindi ko na nga napigilang kumprontahin si Agatha. Ano ang sabi niya? Umamin ba siya? Hindi direkta, pero nakita kong takot sa kanya. Iniisip rin niya ang reputasyon niya. Pwes, hindi ako papayag na hindi makagante. Anong balak mo? Kakausapin ko si Aling Ida. Gusto kong ibalik ang kulam na ginawa niya sa'yo. Nat, hayaan na lang natin sa Panginoon ang masamang ginawa niya. Di maaari. Ilang beses na ba natin pinalampas ang ginawa niya? Sa pagkakataong to, hindi maaaring wala tayong gagawing aksyon. Kapag gumanti ka sa kanya, wala ka na rin pinagkaiba kay Agatha. Ayokong maging masama ka dahil sa gusto mo kong maipaghiganti. Sigurado ka na ba na ayaw mo siyang turuan ng leksyon? Oo naman. Chuck, na magsisisi rin si Agatha balang araw. Napakabait mo talaga, mahal ko. Napakabuti ng puso mo. Salamat at ikaw ang itinadhana sa akin. Maniwala ka, mas masarap pa rin ang maging mabuti kesa magpadala sa galit at maging masama. Oo nga. Tatandaan kong sinabi mong yan. Mahigpit na yakap ang itinugon ko kay Nathan. Nasa ganun kaming ayos na marinig namin ang pagtawag ni Aling Ida. Nakahanda na daw ang pagkain sa mesa. Inalalayan naman ako ng asawa ko sa pagtayo. Hanggang makarating kami sa kusina. Nanginginig pa rin kasi ang binti ko ng mga oras na yun. Tama nga si Aling Ida. Pakiramdam ko gutom na gutom ako. Pagbalik namin sa tinutuluyan namin, naroon si Agatha. Banaag sa mukha niya ang hindi pagkapaniwala na makita kong bumalik na sa dati. Christine? Ako nga, kumusta na? Mabuti naman. Magaling ka na pala. Sa awa ng Diyos, gumaling na ako sa kakaibang sakit na dumapo sa akin. Christine, pwede ba kitang kausapin ng tayong dalawa lang? Hindi maaari. Kailangan pa magpahinga ng asawa ko. Maraming lakas ang nawala sa kanya. Marami pa namang pagkakataon. Nasa iisang tinutuluyan lang naman tayo. Sige. Tsaka na lang siguro. Sige may gagawin pa pala ako sa silid ko. Akala ko ba nag-usap na tayo? Oo nga. Pero hindi ibig sabihin na hayaan ko nang makalapit siya sa'yo. Baka mamaya ay kung ano pang gawin niya sa'yo. Sa tingin ko naman, nagsisisi na siya sa ginawa niya.
Kahit magsisi pa siya, hindi na niya mabubura ang ginawa niya sa'yo. Naisip ko na may punto rin ang asawa ko. Hindi na nga mabubura ang ginawa ni Agatha. Pero nasa akin pa rin kung magpapatawad ako. Pinili ko na patawarin na lamang siya. Nang sumunod na araw, naging abala na kami ng asawa ko sa mga show namin. Hindi na rin kami nagkaroon ng pagkakataon na magkausap ni Agatha dahil lumipat na kami ng tinitirhan. Natapos na kasi ang kontrata namin kay Miss Anne. Ibang manager na ang humahawak sa amin. Mas malaking oportunidad din ang dumating sa amin. Marahil ito ang naging kapalit ng pinili kong patawarin na lamang si Agatha sa mga ginawa niya sa akin. Nagkita kami nung nakasama natin dati sa trabaho. Nagkasakit daw ng malala si Agatha. Walang makapagpagaling sa kanya kaya inuwi na lang siya ng Pilipinas. Sa tingin ko, ibinilik sa kanya ni Aling Ida ang kulang na binigay niya sa'yo. Paano mo naman nasabi yan? Kinausap mo ba siya noon? Nung wala ka pang malay, sinabi niya na oras na mapagaling ka niya, otomatiko na babalik sa taong yun ang kulam. Nasa atin na lang daw. Kung gusto natin na dagdagan ng sakit na babalik sa kanya, sabi mo nga, ipasa Diyos na lang natin. May mga taong umaasa pa naman sa kanya. Hindi ko maiwasan na maawa. Wala na tayong magagawa. Yun ang kapalit ang ginawa niya sa atin. Sana may taong makapagpagaling sa kanyang sakit. Lagi ko siyang isasama sa mga dasal ko. Ibang klase ka rin talaga. Sige, isasama ko rin siya sa dasal ko. Kahit wala na tayong balita pa sa kanya. Sa paglipas ng mga taon, naging napakabuti sa amin ng Panginoon. Maraming magandang oportunidad ang dumating sa aming mag-asawa. Kung saan-saan bansa na kami nakarating para mag-show. Mas lumaki ang kita namin kumpara nung nag-uumpisa pa lang kami. Mas lalo pa naming pinaghusayan. At minahal ang trabaho namin. Na siyang nagdala kung nasan kami ngayon. Wakas. Tin, nasan ka? May